Hinimas rehas ng 8 taon ang nahuling Chinese national sa Amerika matapos magpuslit ng mga armas papuntang North Korea. Habang inakusahan naman ang isang armadong grupo sa Eastern Congo na umano'y pumatay ng daan-daang sibilyan noong Hulyo. Yan o ang mga balita mula sa Ibayong Dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, sinintensyahan na ng korte sa California ang isang Chinese national na nahuling nagpupuslit umano ng mga armas sa North Korea. Ayon sa US Justice Department, maaari siyang makulong na hanggang 8 taon matapos umamin sa kasong pakipagsabwatan upang labagin ang International Emergency Economic Powers Act at pagiging iligal na ahente ng isang foreign government. Sa nangyaring investigasyon, nakumpirmang 2 North Korean official ang nakipag-usap sa suspect noon pang 2022. Habang isa naman sa mga huli nitong transaksyon ay nang bumili ito ng 60,000 rounds ng 9mm ammunition na planong ipadala sa North Korea noong nakaraang Setyembre. Sa iba pang balita, iniulat naman ng Human Rights Watch ang naging pagpatay ng militanteng M23 rebels sa halos 140 katao sa Eastern Democratic Republic of Congo noong nakaraang buwan. Ito ay sa kalagitnaan ng inaayos na peace agreement ng US at Qatar para sa rehiyon, ngunit makikitang pinapatay ng mga rebelde ang mga sibilyan kabilang na ang mga bata. Samantala, mariin namang kinundena ng grupo ang mga akusasyon at tinawag ang mga ito bilang isang hayagang pagbaluktot ng mga katotohanan. Ang umano'y pagpatay sinasabing naganap sa gitna ng kampanya ng M23 laban sa isang armadong grupong Hutu na kilala bilang FDLR na binubuo ng mga responsable sa 1994 genocide sa bansang Rwanda. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.